Update natin mga kamaalam, ito yung ipina-check up ni engineer Van, kasama ito. Pinagawa na sa atin at hindi na niya nakayanan ang init ng panahon. So ito yung naka-spot. Siya na lang daw mag-spot nito. Motor, in-spot niya. Literal na spot talaga. So expected ko na spot na ginagamit niya yung talagang pang-spot lang, hindi welding. So welding ang kanyang ginamit na pinang spot. Sana hindi maapektuhan yung kanyang coil. Audio Jungle. Update natin mga kamaalam, ito yung ipina-check up ni engineer na kanyang electric fan na stand fan, kasama ito. Pinagawa na sa atin at hindi na niya nakayanan ang init ng panahon, sobrang init. Kaysa bumili siya ng bago, pinagawa na lang niya. So ito yung naka-spot, siya na lang daw mag-spot nito. Kinapit na natin yung shafting at saka yung bushing niya. Ito po ang problema nito ay mahaba yung kanyang shafting. Ang mga kamaalam, mahaba yung shafting niya. So ang way dapat namin ito, kasi ang gusto niya umiikot, kaya okay na lang daw na mahaba. Bali ang gagawin niya, yung takip ng kanyang stand fan ay tatanggalin na lang. Total naman daw gagamitin lang sa trabaho para hindi mainitan. Ang isang suggestion ko dito, hindi na siya iikot, pero matatakpan niya yung LC kasi para hindi madutot ng bata. Ang naging desisyon niya, wag nang putulan, okay nang lampas ang LC, hindi na lang daw niya tatakpan, o kaya magdi-DIY na lang siya para magagawa niya ng paraan para matakpan niya, mailagay niya yung takip ng stand fan niya. So ito idadali natin kay engineer, siya ang mag spot nito dahil wala tayong spot welder. Pause muna natin. Nakakabit na. Letap mo na. Spot na lang yan. Dapat i-compress na lang ito. Fix yun, okay na. Kailangan ang ikot niya, yung hindi siya ganyan, maluwag dapat. O hindi, babaslipin ko pa ito. Hindi pwede basta i-weld dito. Dapat ito talaga nakapamatot. Bago i-welding, no? Kailangan po yung pag inikot, maganda ang niya. Yan, ganyan. Yung hindi umiinto ng Basta. yung hindi nagpipreno. Yan, ito. Meron namang marka to eh. Hindi pwede nagkapalit to eh. Isa lang yun eh. Ito, isa lang to eh. Hindi pwede magkapalit to eh. Pinandahan ko to eh. Yung isa hindi ko pa po muna tinanggal para matingnan lang po natin kung uubra siya. Sige, try muna natin. Para hindi masayang yung Pero wala naman sa kaya lang mahaba rito. ito lang ang mahaba talaga. Kasi ang motor nito wala namang eh. Tapos medyo hindi masyadong yung ngipin niya sa puwitan. Pero tinignan ko maano naman. Hindi ko lang alam kung gaano itatagal nitong dito dahil magkaiba pa rin yung thread niya sa puwitan. Hindi sila mag-match. Yung sa gear nito. Hindi ito naikot. Naiikot pa rin, pero matingnan natin mamaya pagka kung paano maging performance niya. Pero akma naman dun sa niya. Kasi may ikot ito matagal eh. No? Matagal. Ayun, may naman siya eh. Yung ito lang naman, yung thread niya pabaliktad.
baliktad ang thread. Ah. Pero yung original niya pag ano naman. Pero ano pa rin yan, iikot pa rin. Hindi ko lang sure yung ano niya, kung gaano tatagal. Kasi kung magkatugma ba talaga yung laki ng gear nito sa loob. Oo. Pero hindi mo tinignan. Okay naman, magka ano sila. Magkakagat sila. Umiikot naman eh. Hindi ko lang alam kung gaano kasi itatagal. Ganon. Wala mo na bibiling ganito ata, no? Meron naman. Eh, hindi pa rin tutugma dito. Dapat lock sila, no? Dapat smarts. Kaya hindi ko maano kung gaano itatagal ng dito niya. Oo. Kasi baka sirain ito yung gear. Malalaman natin yung pag. Kaya kailangan, ito muna yung ano natin, pagganahin mga siguro ilang linggo Para makita. para malaman. Ayan mga kamalam, dinala niya nana ni engineer yung kanyang motor. Ini-spot niya, literal na spot talaga. So expected ko na spot na ginagamit niya yung talagang pag-spot lang, hindi welding. So welding ang kanyang ginamit, napay ng spot. Sana hindi maapektuhan yung kanyang coil. Kasi mga kamalam, malakas ang baga ng welding pagka in-spot dito. So ang ginagamit na pang spot dito ay iba sa hindi welding machine. Talagang ano lang siya, hindi ganun kainit ang ipinoproduce na para ma-spot. So ito mainit-init pa dahil nga welding machine ang ginamit. So kaya spot welder ang ginagamit dito kasi po yung kanyang mga coil ay meron po yung insulator. So pag sobrang init pwedeng maluto yung kanyang mga insulator at maging brittle, maging malutong or masira yung kanyang mga insulator. Kung nakikita nyo, so sana gumagana to. Testerin natin kung may continuity pa. Hindi naman naputol yung kanyang linya, may continuity pa rin, kaya matitesting natin. Yun na nga mga kamalam, ang aking inaasahan na magkakaroon ng damage to. So tinesting na natin ito mga kamalam. Gumagana siya, ang problema nag-iinit siya. Nag-iinit mga kamalam yung kanyang motor. Naapektuhan siya nung pagka-spot ng welding. Kaya hindi ko na tinuloy na ikabit pa. Kasi sa testing pa lang natin, ilang seconds pa lang, mainit na siya. Ayan, mainit na. Kaya hindi talaga pwedeng i-welding ang mga katulad nito. Kasi sira kasi yung winding nito eh. Pa nagkakaroon siya ng malakas na impact doon sa pagkaka-welding. Yun ang problema.
ikabit man natin to katulad ng kaninang pag-testing ko seconds pa lang mainit na. Mainit. Kaya kung tinagalan ko pa to, automatic sunog na to. Wala nang ano. So katulad ng payo ko kanina kay engineer, testing muna namin to kung uubra. Ngayon kung hindi siya uubra, hindi na namin gagawin yung kabila, yung isa pang na hindi pwede to literal na spot ang ginawa. So ang expected natin dito yung spot talaga, pag spot. So hindi siya magkakaroon ng init ng sobra-sobra. So sa pag-spot kasi nito, kahit spot lang to, mainit talaga tong ano na to, maapektuhan yung makina. So sayang na to. Sira na yung ano niya. Winding niya. May diferensya na. Nag-brittle na yung winding nito. Naapektuhan to nung pag-welding. So maganda yung takbo niya. Ang problema, sa tunog pa lang maririnig mo na may diferensya na siya, kaya tinigilan ko. Mainit naginit na mainit na kagad siya. So sira kasi yung ating pang temperature, para malaman din sana ninyo kung talagang totoo yung sinasabi ko na nagiinit talaga siya. So hindi na natin to pwedeng gamitin dahil masisira siya masusunog lang. Yun lang mga kamaalam. Pupunta natin na uli si engineer. Ano na ngayon, tanghalian na. Baka nanananghilian mamaya na lang hapon para ipaliwanag sa kanya. So yun lang mga kamaalam. Sana naibigay nyo ang aking video at sana may natutunan ko. Itong pinito ko na naka-spot ay literal na spot, hindi po yung literal na spot welding. Kaya na welding po kasi yung ginamit niya, hindi yung spot weld. Kung makikita nyo yung mga baterya, yung mga baterya ng ating, tulad na halimbawa ng Bluetooth speaker at ng mga portable handrail, yan. May plate po na nakadikit sa kanyang baterya. Yun po ay dumidikit sa pamamagitan ng spot welding. So nag-spot po siya pero hindi nag-create ng sobrang init. So yung pag-welding dito, yung pag-spot ng welding, ito po ay nagpo-produce ng sobrang init. So na-damage yung kanyang coil. May continuity pa rin siya, hindi siya naputol, pero just na kapag ito yung pinagpatuloy natin na yung testing kanina, kung pinatagal natin ng mga 30 seconds, sunog na to. So ilang seconds pa lang yun, wala pa sigurong 3 seconds. So ibig sabihin 3 seconds nag-init na siya ng ganitong kainit. Hindi na po natin pwedeng ituloy, masusunog po ang makina. So ito, magbabayad pa rin po siya sa dito ng shafting, bushing at labor. Kasi po hindi na po natin magagamit to. So alam naman po na engineer yan, kaya yun lang magagawa natin. Salamat po.